Now, ngayon, may kikwento po ako sa inyo kasi ito po yung series natin. Papatuloy po tayo. At nagkaroon po, alam nyo, kahit saan kayo pumunta, nandun ako, nakikinig ako ng news sa Australia. Nagulat po ako, ang kalang usapan sa news, nagtataas ang bilihin. Ngayon, tiningnan ko yung global news yun, local news yun ha. Yung global news, parehong kwento, nagtataas ang bilihin. Aba, hindi tayo nag-iisa. Napansin nyo ba yun? Hello? Parang nag-iisan ata ako dito. Parang, wow, yung problema nila, it's a global issue. Now, nadagdagan pa, because of the stress of men, ang nag-iinitan din ng ulo. Naku, kung dito may mga suntukan sa daan, ganun din, ang dami rin nilang problema. Talagang nakakagulat. Bakit po? Dahil sa sobrang daming alalahanin sa puso, ang dali ng magalit ng tao. Kaya lahat na lang parang lahat pinagdududahan. Lahat, pag nakita isang tao, ba't ka nakatingin sa akin? Mga ganun ba? Kasi punong-puno na ng mga pagdududa sa puso na hindi nila maintindihan. Why? Dahil nagkaroon po ng garage sale si Satan. At pinebenta niya lahat ng kanyang mga tools para manira ng buhay ng ibang tao. Mayroon dun ang tools ng lust, napakamahal. Mayroon dun tools ng greed, napakamahal. Pero may isa doon na parang lumang-luma na, pero napakamahal. Parang pagsama-samahin mo lahat ng tools, ito ang pinakamahal. Ano yan? Ito po ang tools ng discouragement. People are getting discouraged, they don't know what to do, they're confused, parang meron pa bang kinabukasan? Some of us, we are even afraid, baka magkagera, baka girahin na tayo ng China. Naku, kung gigirahin tayo, huwag kayo mag-alala, sandali lang yon, half day lang. Dahil half day lang ang bala natin. So, sa totoo lang, kaya, bagamat nakakatakot, salamat at may Diyos. Amen? Kaya mayroon pong issue for us not to be discouraged. Why? Because in history, there are real people who made a real impact. At ang buti ng Diyos, pinakita niya yan sa atin sa Biblia. Hindi yan mga katang-isip, hindi yan mga kwentong kutsero. Ito yung mga tao na hindi nila inalintana ang kanilang pinagdadaanan. Sa halip, they allowed themselves to be used by God to bring an impact to the world and to change the course of human history. Kaya itong pag-aaral na ito, hindi lang ito parang, wow, ang galing. Hindi. It talks about us. It reminds us, for example, Daniel, a young man, di ba, committed to God. Talagang tinulungan niya, because of him, he was able to help those who were also fellow exiles ng mga Hudyo. Natulungan sila. Ganon din po, pag nakita niyo yung kwento ni Zacchaeus, small but terrible. Di ba, ba't ko sabing small but terrible? Itong maliit na mamang ito, nung nininingil ng buwis, isipin niyo ang kanyang pinaggagawa, tinatraidor niya ang kanyang bayan. Now, yung iba sa atin, medyo masyado pong mapaghusga. Agad-agad iniisip natin kagad, taga-singil ng buwis yan. Ano yan? Kurakot yan. Ingat naman tayo, hindi yan laging totoo. Ang totoo ganito, lahat ng maniningil, maging utang yan o buwis, masasamang tao yan sa tingin ng mga sinisingil. Hello? Hello? Nasusundan ninyo? Lalong-lalo na sa mga hindi nagbabayad. No, kaya normal yan. We judge people na naniningil, we judge people na hindi nagbabayad. Same lang. Lahat tayo masasamang tao. Ganun pa man, itong napakatuwa. Kung iniisip natin, wala nang pag-asa yan. Kasi pag tinignan mo si Zacchaeus, wala nang pag-asa yan. Kayang baguhin pala ni Jesus yan? Nakuha natin? Kaya maging si Zacchaeus nakaranas ng biyaya ng Diyos. So, wag nating isipin yung tao na yan, wala nang pag-asa yan. Yung kamag-anak nyo, wala nang pag-asa yan. Hindi na magiging Christian yan. Wag isipin yan. Yung anak nyo parang, wala na itong pag-asa. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Walang taong walang pag-asa. Dahil pag ginalaw ng Panginoon Diyos ang puso't isipan yan, magbabago yan. Amen po? Kaya tingnan niyo yung katabi niya, sabihin mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ikaw yung walang pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magkaiba yun, ha? Iba, nagkakagalit na, ako walang pag-asa. Sinasabi ko lang na, huwag kang mawala ng pag-asa. No, nakita rin natin ang kwento nino.
ni Judas at saka ni Judah. Di ba? Nakita natin yung contrast ng pag hindi ka bumalik sa Diyos, hindi maayos ang buhay mo. Sayang. Lahat ng tagumpay mo sa lupa, walang saysay kung wala ka sa Panginoon. Ngayon, ang titingnan natin ay isang babae na si Esther. Ito po, kung titingnan natin, parang meron ba itong magagawa? Isipin yung kanyang sitwasyon. Siya po ay isang ulila or orphan. Inalagaan lamang siya ng kanyang pinsan. Ang hindi lang yon, siya po ay slave, na-exile sila. Ngayon nagkaroon siya ng impluwensya, pero pag inisip ninyo, ano ba gagawa ng isang babae sa isang male-dominated culture? Kumbaga, lahat ng bagay, disadvantage sa kanya. Wala siyang maitutulong. Pero sa Diyos, walang pwedeng pumigil. Nagkakaintindihan? Alam nyo, kung mababasa nyo ang kanyang aklat, sino sa inyo nabasa nyo na ang kwento ni Esther sa Bible? Nakakatuwa. Ang daming hindi pa. Hindi, okay lang. Masaya ako kasi at least hindi nyo pa alam kwento, pero I pray. Basahin natin na kasi napakaganda ng kwento. Now, pag binasa nyo po ang Esther, magugulat po kayo. Pangalan pa lang, nagpapakita na itong si Esther ay talagang na-impluensahan na ng paganong pananampalataya. Kaya yung pangalang Esther ay mula sa Diyos-Diyosan ng mga Persan or Medo-Persian na tinatawag na Ishtar. Ito po ang Diyos-Diyosan ng fertility. Okay? Ngayon, hindi lang dyan. Mapapansin nyo, ang aklat ng Esther, hindi nyo makikita mababanggit ang Diyos. Hindi nabanggit ang Diyos, miski minsan. Na bakit? Sinadya yun ng manunulat ng Esther sapagkat itong lupon ng kanyang sinusulatang mga Hudyo, bagamat they call themselves Jewish, kasi once you call yourself Jewish, you are somehow practicing Judaism. Kanya lang, these people are practically atheists. They have some form of religion, but in reality, they don't believe in God. Kaya nga hindi sila sumama kala Ezra, yung mga unang pumunta sa Jerusalem o sa Israel, at ganun din sila Nehemiah. Marahil umunlad na sa kanilang buhay at naging masaya na sila sa kanilang kalalagayan kung saan sila naroroon. Kanya lamang, nagkaroon ng banta sa buhay nilang lahat. Somebody wanted to annihilate all of them. As in, ubusin nila yung lahi na yon. Isipin yung kanilang kondisyon. Now, pag inisip nyo mabuti, paano pa yan? Kaya yung sulat ng Esther ay talagang sinadya yun na hindi binabanggit si God para malaman pa rin nila na kahit hindi nyo pansinin si God ay aktibong gumagalaw. Kasi pag binasa nyo, kitang-kita at obvious na ang Diyos kumikilos. Now, sa buhay man natin, hindi man natin tanggapin na minsan involved ang Diyos. Isipin nyo lang mabuti. Nung sanggol kayo, wala kayong kakayanang mabuhay on your own. And God provided you parents to take care of you. Hindi ba Diyos yan? Now, kung wala man magulang, God provided something or someone to take care of us. Hindi po ba Diyos yan? Pag-isipan niyo mabuti. Hello? Now, pag-isipan niyo mabuti ha? Nilalagay ko. Imagine, di man natin pansin, hindi naman umuulan lang sa mabubuti ang Diyos eh. Hindi naman siya kumikilos na kasi isa sa mga paradigm natin ganito. That God deals only and blesses only those people who are good. But for the bad people, wala ka. Sorry ka. You're cursed. Yun ang maling paradigm na nakikita natin. Because in God's paradigm, ng reality ng Diyos, He cares for all His creation. In fact, maging si Jesus, when He came, He was eating with the sinners. Bakit? Just to show us na ang Diyos concerned sa buhay ng tao. Sa tingin mo man ay masama ka o hindi, mahal ka ng Diyos. Are you following? Hindi mo man tanggapin at aminin kumikilos ang Diyos sa buhay mo, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi God provides for all of our needs. He gave us strength. He gave us wisdom. He gave us the ability to do whatever we can do because He loves and cares for us. Kaya itong kwento ni Esther ay napakaganda. Kaya naman, ang merited, ito yung makita mo yung grace ng Diyos na sa kabila ng kanilang totoong kalalagayan, God is still at work and gracious to them. Ano ba yung ibig sabihin ng grace? May nagsabi ng ganito, kapag ikaw ay nagtatrabaho ng 8 oras at ikaw ay nakatanggap ng 1 araw na bayad, ang tawag dyan ay sweldo. Tama?
Tama ba? Wala kayong sweldo? Uy, grabe. Kapag ikaw'y nakipagkompetensya at ikaw ay nagnawagwagi, nakatanggap ka ng tropeyo, ang tawag dyan ay premyo. Tama? Ngayon, kung ikaw ay nakatanggap ng pagkakilanlan sa ginawa mong serbisyo o sa mga achievements mo, ang tawag dyan ay award. Tama? Ang favor, ibinigay sa'yo yan nang wala kang karapatan. Basta binigay lang sa'yo. Parang, wow! Favored ka! Ano ganon? Maging sa buhay natin, na-experience natin yung favor na yan. Kaya when God came, gave us His Son, Jesus Christ, to save us, favor yan. Kasi, sino ka para iligtas pa ng Diyos? Pwede naman, nabuhay naman ng Diyos. Kumbaga, God exists even with or without us. Pero, nagkasala tayo sa Kanya. We rebelled against Him. Hindi niya tayo kailangan. He is self-sufficient. And yet, by His grace, He took notice of us. Pag-isipan niyo mabuti. Pinansin niya tayo. Kasi kung ako lang, hindi ko makaya-kayang pansinin lahat. Pero may mga taong ayoko rin pansinin. Kasi kung ako sa tutusin lang, ba't ko papansinin yan? Tinutulugan ako, nagpipreach ako. Ang ibig ko sabihin, sa isang normal na tao, bakit kita pa? Pero si God, nilapastangan mo na, pinapansin ka pa? Iniisip ka pa? Nakuha niyo sabihin, that's favor. Nakuha niyo? At itong amazing sa nature ng favor, libre yan, hindi mo yan paghihirapan. Ganun pa man, you have to keep on growing with that favor. The moment you experience God's favor in saving us, dapat nag-grow yan. Kaya grow in the knowledge of His grace. Yan ang sabi ni Peter. Now, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, you will receive more to follow. Di ba? Para yan yung experience sa isang kumpanya na nagpadala ng pera yung may sa envelope naglagay, more to follow kasi hindi mapapadala ng minsanan. So ito na, more to follow. Parang ganito, katulad sinabi ni Charles Spurgeon. When God forgives our sins, there's more forgiveness to follow. Sarap, no? He justifies us in the righteousness of Christ, but there is more to follow. He adopts us into His family, but there's more to follow. He prepares us for heaven, but there's more to follow. He gives us grace, but there's more to follow. He helps us to old age, but there's still more to follow. Kung ano man ang blessing na una mong experience kay God, I pray that you will keep on growing and experience more things to follow. Okay, man? Andiyan pa kayo? O sige, gisingin mo na yung katabi mo. More things to follow. Okay. Pakisabi mo, huwag ka mahiya. Kayo, magkakagalit kayo, no? Hindi kayo nag-uusap eh. Dito. Yan. More things to follow. Now, bakit ko sinasabi sa inyo yan? Ganito rin ang nature ng grace. Bagamat ang favor ng Diyos libre, sabi ng Lord, He want to keep on increasing. Kaya sabi ni Lord, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Now, sabi sa Proverbs, look at this, a good name is to be chosen rather than great riches kasi it's very precious. And favor is better than silver and gold. Bakit naman hindi magiging better yun? Sample lang ho. Nung Friday, may meeting po ako sa St. Luke's Global. Nagkataon po, galing po ako ng MMRC dahil meron pong True Life Encounter Retreat. So nagsalita po ako doon. So coming from there, sa Batangas, papunta po ako ng St. Luke's. On the way, may meeting naman po ako online. So, hindi ko alam, ang hirap pala ng parking dyan sa St. Luke's, no? Ang saya-saya ng parking. Pasok sila ng pasok pero wala ka ng pwesto. Parang maghanap ka, bahala ka dyan. Parang ganon. So nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kayo pa rin may awak ng parking. I-guide mo ko, dalin mo ko sa makakapag-park ako bago kami mag-meeting. Di ba? So drive. Pagkatapos doon, bigla akong tumigil kasi may meeting na ako online. So naghintay muna ako. Mayroong sasakyan sa harapan ko. Babang total, nakablock ako sa ibang sasakyan, pero hindi pa naman aalis. So, nag-antay. Natapos ngayon yung meeting. Pagkatapos ng meeting, Lord, kailangan ko na po umakyat. So, umalis na ako. Umalis ako doon sa lugar ng pwesto ko, nandito yung sasakyan. Umalis ako ganyan. Paglabas ko, tapat lang kami. May lumabas. Saka ako nakapag-park. Sarang magkausap, no? Tapos ito na. Pag-akyat ko sa taas, sabi niya, Pastor,
Nakapag-park ka? Ah, oo. Sabi sa'yo eh. Favored ni God yan eh. Makakapag-park yan. Nakuha niyo yung feeling. Kahit simpleng parking, nakakapag-park. Ito na naman. Kahapon naman, may check-up ako. Punta naman ako St. Luke's, Quezon City naman. Di ganun din. Pagpasok sa parking, kakataas ko magturo, punta na kami ng misis ko, tapos pagdabi ng ganun, Lord, ang dami na naman, pasok na. Ang kakatuwa ang mga parking, no? Kahit na punong-puno na pinapapasok pa din, no? O sige, pasok na naman. Sabi ko, Lord, kailangan ko po yung makarating na doon sa appointment ko sa doktor, penging parking. So umakyat na kami sa pinakataas. Pagdating sa taas, U-turn lang kami para bumalik na. Nung pagbaba namin, tumigil kami sandali. Mami, konti. Ayun no, sabi na sa ako, paalis na. Agad-agad. Bino na naman kapalit. Naniniwala ko, marami sa inyo nakakaranas ng ganyan. Tama? Pag wala kayong parking, magpe-pray kayo, bibigyan kayo ng parking. Yung iba sa atin, bakit dito? Hindi. Kasi lahat tayo nagpe-pray. Di ba? Pero, anong ibig sabihin? Di ba favor ni God yan? Minsan hindi natin pinapansin, akala natin yung favor ni God sa mga malalaking bagay lang. Maging sa maliliit na bagay, we can grow in God's favor. Naintindihan natin? Hindi ko sinasabing lagi na lang. Totoo naman lagi may parking na maliit na bagay, pero naghihingi ka talaga sa Diyos eh. At i-guide ka naman ng Diyos. Ang galing talaga ng Panginoon. Kaya naman, sinasabi ko to sa inyo, that we can keep on growing in God's favor. Pero paano? Kaya sabi niya, look at the words, and He gives what? A greater grace. Paano? God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. As we grow in humility, we grow also in grace. Now look at this. Paano ba maging humble? Hindi yung magpapakababa ka, sorry po, ganyan po. Kasi mga Pilipino, ma-humble. Sorry, excuse me po, ganyan, di ba? Pero pagkatawid naman, kasi naman doon nag-uusap eh. Di ba? Hindi humble yun. Yun panglabas lamang. Ang humility, ito. Marami nagsasabi, pag alam mong humble ka, hindi ka na humble. Hindi totoo yun. Kasi si Jesus, alam niyang humble siya. Di ba? Learn from me, for I am humble and meek. So what does it mean? Alam mo dapat na humble ka. Paano? Submit your therefore to God. Kaya nga therefore to God eh. Resist the devil and he will free from you. Alam mong humble ka kasi you are submitted to God. Habang hindi ka submitted sa paraan ng Diyos and you keep on insisting in your own ways, mayabang ka. As if you're telling God that you're better. Ang masama pa, hindi ka lang sa Diyos. You belong to the devil. Kaya resist the devil and he will flee from you. Nagkakaintindihan? Anytime we make choices that is not according to God's will, mayabang yun. Di ba? Tingnan nyo, minsan ang appearance ng humble, mayabang din eh. Naalala niyo si David. Nakita nila si Goliath, yung mga sundalo, natatakot. O si David, nakita niya, sino yan? Sino yang... Sorry sa salita, tatagalogin ko lang, pero yun ang talagang Tagalog nun eh. Sino yung supot na yan? Di ba? Who is this uncircumcised Philistine? Natintindihan ibig sabihin? Bakit siya hindi natatakot? Ano sabi ng mga uy, yabang mo ah. Kasi ang date mo lang 17 years old, tapos itong laki-laki, ang yabang mo. Kami nga, takot yan eh. Sabi ko, bakit siya hindi mayabang? Kasi, how dare this guy insult the Lord of hosts? Para sabi niya, nakikita niya si God, hindi si Goliath. Kaya hindi siya mayabang. Ang mayayabang yung mga sundalo because they see Goliath and not God. Are you following? The moment you live na hindi Diyos ang sentro ng buhay natin, we are living in pride. At pag may pride, titiyakin ko na kagad, we can never grow in God's grace. Because we often think na galing natin lahat yun. Wala sa ating galing. Walang sino man. Nobody can ever claim, ako yan, ako yan. Hindi. Si God yan. And by His grace, and as we keep on growing in His grace, makita natin, Lord, thank you. God is all the more magnified. Amen po? Are you following? Kaya, balik tayo dito. So, ano sinasabi ng Diyos? God wants us to experience His favor. Not only to God, but also to men. Pag sinabi mong favor, it is an approval or endorsement from someone superior. Parang ini-endorse ka. They show preferential treatment and a gracious and generous act and grace, meaning unmerited. It's a blessing. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Kaya naman, whenever we receive such grace,
wag na wag natin itong babaliwalain. Because it can be ignored. Look at this. And working together with Him, we also urge you not to receive the grace of God in vain. Nagkakaintindihan? Ngayon, paano natin gagawin yan? So, how are we, sorry for the expression, how are we to multiply? In other words, it is how are we to experience grace more and more? Nakuha ninyo? Now, kaya lang siguro parang to make it mathematically expressed, how to multiply, parang pinararami mo. But the truth is this, how can we experience the grace of God more and more? Kasi alam na natin, God is gracious. Pero are you experiencing it more and more? Are you with me? Andiyan pa kayo? Okay, good. Now, tingnan natin isa-isa. One, how to multiply or how to experience God's grace more and more. Remember the word, OFW. Napaka-importante nito. Alam niyo kung bakit? Di ba, some of us, we want to work abroad because we thought or we're thinking na doon, you will receive more grace. In a sense, material blessings. Andiyan pa kayo? Walang nagpunta ng OFW or maybe kung meron man, very minimal, na pumunta doon kasi I want to share the gospel. Wala namang ganun eh. Most of us, we go there to look for a greener pasture. Andiyan tayo. Kaya ang isip natin, doon ma-experience natin yung blessings ni God. But in reality, hindi ho yan totoong totoo. We are blessed wherever we are as long as we are with God. Ulitin ko. Tayo po ay pinagpala ng Diyos, wala sa lugar, kundi nasaan, kung kasama natin si God o hindi. Whether we are in the city or in the country, as long as God is with us and we're obeying and following God, we are blessed. Nakakaintindihan? Okay tayo? Good. Now, tuloy tayo. Now, ano yung O? Obey. Unang-una, mapapansin nyo, even among OFWs, dahil hindi mo yan bayan, napakamasunurin ng mga OFWs. Napansin nyo ba yan? Kung kayo mapupunta sa ibang bansa, itong nakakatuwa sa mga kababayan natin, masunurin talaga sila sa batas. Pero pagdating sa Pilipinas, ewan ko, yung iba ay nakakalimutan nila na may batas din tayo, di ba? Kaya nga yung road rage, yung mga naaway-away na yan, ang totoo niyan, marami hindi lang kasi sumusunod sa batas eh. Kaya nagkakaasaran tuloy. Di ba? Kasi pare-parehong galit. Pare-pareho naman di sumusunod sa batas. Kasi mahirap ang batas sa atin. Ang right of way sa atin ay mauna-una. Ewan ko kung naoobserbahan nyo yun. Kung sino una, mauna. Di ba? Wala, pasigaan lang sa mundo eh. Para bagang yung batas natin ay suggestion lamang. Kung gusto mo mag-go, okay. Ay, kung gusto mo mag-stop, stop ka. Pero kung kaya mo mag-go ka na. Bilisan mo lang. Hindi ko iniinsulto ang ating bayan. Pinagsasabihan ko ang bawat isa sa atin. May ganun tayong tendency. Kahit naman dito sa atin, tayo-tayo na lang. Pwede naman tayo magbigayan pagkano, sa parking. Pwede naman eh. Kaya lang minsan nagmamadali tayong pare-parehas na para ang isip lang lagi natin, yung oras lang natin ang importante at ang oras ng ibang tao hindi. Kaya magkakainisan, kahit mga Christians. Kaya tuloy, ang kalamburahan ngayon ay praise the Lord. Sa totoo, galit na galit, praise the Lord! Eh, sa totoo lang, yung sinabi mo, ang importante, anong nilalagay sa loob mo? Are you following? Ano yung lagbas ng puso mo? Kaya maraming tao sa atin, ganun, we judge one another, we think. Kasi nga, none of us, most of us, kaya hindi natin ma-experience yung grace ng Diyos as a whole, hindi tayo masunurin. Bigyan ko kayo ngayon, punta tayo sa kwento ni Esther. Alam mo ba, sa kwento ni Esther, ito po yung mga kasamang mga major cast. Andun si King Ahasuerus or si Xerxes. Andun din si Queen Vashti, si Esther, of course, si Mordecai at si Haman. Now, ito po yung kwento. Now, it took place in the days of Ahasuerus. Ahasuerus, yun po yung Hebrew. Ito yung Xerxes, ito po yung Greek name ni Ahasuerus. Siya po ay anak ni Darius. Yung dating haring nag-iiyak para kay Daniel. At si Darius, ang anak ni Cyrus. Nasundan ninyo? Okay. So ito na. Then sa Ahasuerus,
who reigned from India to Ethiopia. Ang laki ng kanya sakop, 127 provinces. In those days, as King Ahasuerus sat on his royal throne, she was at the citadel in Susa. Now, ito po para hindi na tayo matagalan. Ito. Now, sabi niya, in the third year, ay pangatlong taon niya ng paghahari, obviously, he gave a banquet for all his princes and attendants, the army officers of Persia and Media. Kasi Medes at saka Persia, kaya Medo-Persian Empire. The nobles and the prince of his provinces being in his presence. And he displayed the riches. So anong ginagawa niya? Pinapakita niya yung yaman niya. Pinapakita niya yung ganda ng kanyang kaharian. Now listen. And they were what? Celebrating for how many long days? 180 days. Almost half a year. Nagse-celebrate sila. Inuman, kainan, lasingan. Lahat yun. Yun ang kanilang ginagawa. Ngayon, anong ginagawa ulit ni Ahasuerus? Pinagmamalaki niya sa lahat kung sino siya. He's telling them, look at the kingdom I have. Ang yaman ko, ang lakas ko, makapangyarihan ako. That is exactly what he wanted to tell all the people. Kanya lamang, despite that, eto na, tinawag niya yung reyna. Gusto niya rin ipagmalaki yung reyna. Kita nila yung mga harem, yung mga concubine, gaganda. Wala lahat yan. Pag nakita niya yung reyna, si Queen Vashti, wow, talagang hindi basti-basti to. Iba to. Nakuha ninyo? Pinatawag. Ang masama, itong Queen Vashti, medyo bastis. Tingnan nyo. But Queen Vashti refused to come at the king's command, delivered by the eunuchs. Then the king became very angry and his wrath burned with him. Pinagbabalaki niya lahat na makapangyarihan siya. Then all of a sudden, hindi pinunod ng reyna. Pag-isipan niya mabuti. Now guys, in a male-dominated kingdom, naku, huwag mong gagawin yan. Hari, hindi nagre-request, nag-uutos. Hari yan eh. But isa pa, isang bagay na maintindihan nyo sa mga kalalakihan, wag mong iinsultuhin sila dahil isa lang ang bagay na gusto nila, marespeto. Yang bagay na yan, sabi niya, nagalit sila. Kasi hindi lang nagkasala si Vashti sa hari, nagkakasala siya sa lahat. Kasi parang sinasabi niya, huwag kayong susunod sa mga asawa ninyo. Now listen to this. Alam niyo kayo maraming pamilya sira? Di tayo nakikinig sa Diyos eh. Mga babae, huwag niyong hihiyain ang asawa niyong lalaki. Minsan lagi natin pinagtatawa ng asawa natin. Parang pinagmamalaki natin na hindi mas marunong ako mas magaling. Wag! Kahit anong galing ninyo mga babae, huwag niyong hihiyain ang asawa ninyo. Kaya nga ibang mga asawa ng mga babae dito, yung mga asawa nyo, hindi sumasama sa Bible study kasi hinihiya ninyo eh. Pagdating sa Bible study, asawa ko. Lasinggero yan. Huwag mo nang ipaglandakan. Ano ka ba? Bigyan mo ng dangal ang asawa mong maging mga anak yung lalaki. Kasi isa sa mga katangian ng lalaki lang ang merong nakakalalaki ka. Kaya nga nagsusuntukan sa daan eh. Parang ayaw lang ipakitang sila ay mahina, takot. Kasi nakakalalaki ka eh. May katangi-tanging yabang ang mga lalaki. Tama ba, Nol? Hindi. Kahit sinong lalaki, may kakaiba. Hindi sila kaparin ng babae. Babae, ibang klase eh. Pero alam nyo, isa sa pinakasakit talaga ng karamihan ng babae, madaldal sila. Kaya hindi nila naiingatan na yung asawa nila nadadali. Kakikwento, yung asawa nila napapahiya na. Nakuha nyo? Kaya nga sa Bible, ang una sa mga gusto nyo maintindihan ng favor ng Diyos, tingnan nyo, papakita ko lang sa inyo. Dito pa lang, kita nyo na kagad eh. Alam nyo kung ano? Submission. Tingnan nyo, sabi sa Panginoon Diyos. In the same way, you wives, be submissive to your own husbands. So that even if any of them are disobedient to the word, ano daw? Masunurin sila sa Diyos? Hindi. Kahit hindi sila masunurin sa Diyos, they may be won without a word by the behavior of their wives as they observe your chaste and respectful behavior.
Akala natin mapapanalunan natin sila by pamumukha natin sa kanila. Hindi ka kasi nagbabasa ng Bible, hindi ka kasi marunong sa Bible, hindi ka kasi sumusunod sa Diyos. Hindi mo sila mapapanalunan doon. Mapapanalunan saan? Sa iyong magalang at mahinhin na pag-uugali. Di ba? Hindi. Kasi hindi siya nagbabasa ng Bible. Hindi siya marunong. Hindi na ibig sabihin. Pareho lang yun. Hiniya mo lang siya, iniba mo lang yung tono. Di ba? Ang ibig sabihin talagang with showing respect. Di ba? Showing respect sa ibang paraan. Pero itong amazing part, habang nakikita nila yung respeto mo, lalo naman silang nawiwin sa'yo. Naalala ko tuloy si Gloria. Ito totoong kwento to pero binago ko lang ng konti kaya nagmumukhang hindi totoo. Si Gloria kasi, yung asawa niya, si Gorio. Again, yung mga pangalan ay gawa-gawa ko na lamang para hindi na madiretso doon sa tao. Nagkataon po na medyo may barkada siya at just as usual, gusto nila ipagmalaki na masunurin ng kala-asawa. So sabi niya, pare, mag-inuman tayo sa bahay. Medyo nakainom na silang kaunti, pero sa bahay tayo, tulunin natin sa bahay. Pare ko, alas 12 na pare. Si Glo, nakatutulog na, nakakaya naman kay kumare. Hindi, okay lang yun. Papakita ko sa inyo si Glo, masunurin yun. Ganyan. True enough, kinatok. Bububububub. Oh, Gorio, ikaw pala yan. Sabi niya, sabi niya, maganda ka ng maiinom namin. Ganyan, sabi niya, sadali lang. Ano oras ba? Alas 12 na. Sobrang naman. Sige, maganda ka. Sige. Handa ka na ng pulutan. Sige. Christian si Gloria. Kung kayo yun, pwede sabihin, ano ba kayo? Hating gabi na, nagiinuman pa kayo, di ba nahiya? Hindi nyo naintindihan naman natulog ng mga tao. Di na kayo, wala kayong ganggalang sa Diyos. Mga ganyan, di ba? Pero ito hindi. Sige, upo muna kayo. Paghahanda ko kayo. Nag-pray pa. Lord, saan ako bibili ng inumin? Hating gabi. Pag-isipan nyo sumagot ang Diyos. 7-Eleven, open 24 hours. Bumili siya. Naganda. Inom na kayo. Tapos, naganda pa, nagluluto pa ng pulutan. Kumakanta pa. In Him we live and move and have our being. Di nagtataka na yung mga kumpare. Lumapit. Mare, grabe ka naman. Bakit ganyan ka? Napaka-unreasonable ng asawa mo. Ikaw masaya ka pang naglilingkod. Naku pare, hindi niyo naintindihan. Christian ako. Dahil Christian ako, pag namatay ako, alam ko sa langit ako. Yung asawa ko, hindi Christian yan. Sa impyerno papupunta. Kaya pinasasaya ko ng buhay niya habang maaga. At kaya sabi ng Lord, submit. Kaya ginagawa ko to para kay Jesus. Alam niyo nung narinig ng asawa yon, nagulat. Ganun pala tong asawa ko, kaya pala ganito. Alam niyo, tumanggap kay Jesus nung gabing yun. Pati yung mga kumpare. Naintindihan ninyo? Kasi mayroong kakapangyarihan ang Diyos na lagpas sa atin. And that is the grace of God. But we have to show our trust in the Lord sa ating behavior. Are you following? Now, kaya tingnan nyo ulit. Kaya tingnan nyo, itong si Vasti, ibang-iba sa kay Esther. Kasi si Vasti, dahil sa kanyang ginawa, nagdesisyon ngayon yung mga dapat paltan na yung reyna na yan. Hindi na siya pwedeng magpakita sa hari dahil sa kanyang ginawa. Bagamat namimiss na rin ng hari, pero ang ginawa nila, pinropose sila, hindi ganito na lang, kumuha tayo ng mga kababaihan sa bawat probinsya, pagkatapos, subukan mo sila, mamili ka from among them kung sino magiging reyna na kapalit ni Vasti. Di ginawa nga nila yon. Ginipon silang lahat. Kaya sa Esther, punta tayo sa Esther 2 verse 8. Tingnan nyo nangyari. Ayan, sabi gano'n. So it came about when the command and the decree of the king were heard, and many young ladies were gathered to the citadel of Susa into the custody of Hegai, that Esther was taken to the king's palace into the custody of Hegai. Yung word na taken, pinilit sila. Nakunin, kinuha sila kasi excel naman sila Wala silang choice. They were forced to go to the king's palace, and from there, ipiprepare sila at hindi maganda yung kanilang gagawin kasi susubukan sila ng hari, isang gabi, bawat isa susubukan, tapos pag nagdesisyon, pag nagustuhan kanya, gagawin kanyang concubine. Kung hindi naman, doon ka na lang para kang widow for the rest of your life. Kaya isa naman, ang gagawin lang, okay, kung nagustuhan ka ng hari, patatawag ka na lang anytime na gusto niya. At kung talagang sobrang gusto ka niya, gagawin kanyang reyna. Of course, walang choice si Esther. Out of her immaturity, wala siyang choice but he had to follow the king. Kasi buhay lang naman yan at puri.
But even if you are there, para kang ganun ang trato sa'yo, look at her heart. She was obedient. Unfair to. Pwede ako magrebelde dito. Patay na akong patay, pero hindi eh. Iba siya, tingnan nyo. In verse 10, Esther did not make known to people or her kindred. Hindi niya pinakilala kung sino siya, for Mordecai has instructed her that she should not make them known. Dahil sabi sa kanya ng Mordecai, andyan ka na, huwag ka magpapakilala, maapektuhan ng desisyon nila tungkol sa iyo. Hindi lang yun ang kanilang ginawa. Tingnan ninyo sa verse 20, bakit ganun siya? Ba't siya sumunod kay Mordecai? Esther had not yet made known her kindred or her people, even as Mordecai had commanded her. For Esther did what the Mordecai told her as he had done when under his under his care. Ano pansin nyo? Habang inaalagaan pa lang siya ni Mordecai, bilang kanyang foster parent, alam nyo, masunurin na itong si Esther. Nakuha ninyo? Kasi yun ang naging kasanayan niya eh. Maging masunurin, maging bakit? Kasi yan ay pagtanda ng kanilang paggalang sa kanilang mga nakakatanda at gayon din sa kanilang mga magulang. Kaya nga, kung gusto nating lumago sa favor ng Diyos, sabi nga, and we want to experience the grace of God, all the more in our works, in our family, trust in God by showing your obedience to His words. Tulad ng sabi ng Panginoon Diyos, tingnan niyo po, para lang maintindihan natin mabuti, mga authorities ang binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Marami sa atin gusto mag-asawa, mga bata. Sabi ng tatay, huwag ka muna mag-boyfriend, tapusin mo ng pag-aaral mo. Sundin mo, mabibless ka doon kasi bilang paggalang. Diba? Bukod pa ron, hintayin mo yung blessing ng magulang mo. Bakit? Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Yung parental authority. Look at the words. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Hindi ka lang nag-obey. Ginagalang mo sila. Inaangat mo sila. Nantandan? Anong sabi niya? Which is the first commandment with a promise so that it may be well with you. There's grace in that. If we obey, i-bless ka ng Diyos. Hindi lang yan. Tingnan niyo po ito. Maging si Esther, ang ganda niya. She found favor with the people. Ba't ang ganda nitong batang to? Kasi yung beauty is dependent on the beholder. Tama ba? Nagandahan sila. What makes her so different? Kasi yung kanyang ganda, inside out eh. Mayroong sense of submission. Na tingnan nyo, ba't ko nasabi yan? Kaya nga maging si Haggai ay talagang bilib na bilib sa kanya. Masunurin siya kay Haggai. Now, tingnan nyo po ang paraan ng sabi ng Panginoon Diyos. Ano yung beauty na meron dapat tayo? Your adornment must not be merely external, braiding the hair and wearing gold jewelry or putting on dresses, but let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. For in this way, the former times, the holy women also who hope in God used to adorn themselves. Ano nakita nila? Submissive heart. Nakuha ninyo? Now, alam nyo ba, karamihan, kahit anong gaganda ng misa ng mga babae, kapag ang susungit at ang titigas ng ulo, nakakawalan ng ganda, no? Kaya maraming may asawa, sa gandang-ganda sa asawa nila eh. Ang bait ng asawa ko. Di ba talaga iba? Nung asawa na, tumubo yung pangil, tapos nagkabuntot, tapos bilang, pag inutusan, nag-request ka lang eh. Pwedeng makahingi ng kape ka dyan, ang tanda mo na. Ano to? Kaya magtataka ka, yung lalaki nahuhulog. Hindi ko ina-excuse yung mga lalaki, nahuhulog sa katulong. Bakit? Kasi yung katulong ang bait eh. Sir, kape mo. Sir, chinelas mo. Di ba? Parang buti pa to. Ang bait. Yung sekretary sa opisina. Sir, nakakain na kayo? Mabait tong sekretarya ko, yung misis ko, bruha. Nantindihan niyo na ibig sabihin. Kasi para yan i-rebuke sa ating lahat, para intindihin natin, oops guys, learn to trust God by submitting. Sa panahon natin ngayon, ng mga kababaihan, palaban. Bakit? They don't trust God eh. They don't trust His words. They always want to fight. Kaya nga word dito, ang unang salita dito sa 1 Peter chapter 3, naalala ninyo? In the same way. Bakit in the same way? Sa chapter 2, Jesus submitted Himself
to the law, to the judges, kahit unreasonable sila. Kaya in the same way, you do it. And you will see the hand of God protecting us. Di ba? Now, hindi lang yon. Pati sa trabaho. May mga trabaho, may mga boss tayo na antitigas ng ulo. Kumbaga, ang hirap kausap. Ano sabi ng Lord? Tingnan niyo sabi ng Lord. Sabi, Lord, ayoko mag-submit unreasonable yan Hindi naman sinasabi. Tingnan sabi ng Lord, servants, be submissive to your masters with all respect. Not only to those who are good and gentle, but all those who are unreasonable. Now, Christian bosses, hindi to excuse para maging unreasonable tayo. We're different. But since we have bosses, ang sinasabi ng Diyos, you trust me, as in show submission to them, respect. Kahit na unreasonable sila. Sabi niya, for this, look at the words, finds favor. If for the sake of conscience toward God, a person bears up under sorrows when suffering unjustly. Ano napansin niyo? God is teaching us what? To obey. At ganyan na makikita nyo kay Esther. Sunurin. At sa totoo lang, nung pinresenta sila sa hari, siya ang nagustuhan. Bakit? Marahil magalang nung nakikipag-usap at hindi lang yun. She obeyed everything Haggai, the eunuch, told her to do. She never asked for anything. Walang entitlement. Ang sa kanya, she just followed what Haggai said. Di ba? Kung siguro iba doon, nagtitigas ang ulo, ang ganda ka, ha? Iba kasi ginagamit ang kagandahan to take advantage of others. Eto, sumunod lang. Because in obedience, there is blessing. Amen po? Nasusundan natin, Christians, listen to this. Christians, our obedience is not because of the blessing. Our obedience because we want to glorify our God. And the God who sees our hearts will surely bless us. Kasi God blesses the heart and the obedience of His people. Now next, faith. Faith. We need to have faith. Bakit? Ito na ngayon. Itong si Haman, masyadong insecure to. Very obnoxious na leader. Gusto niya, nung pinili siya bilang prime minister, wala na akong time para basahin yun, nabasa naman natin kanina, gusto niya, yumukod silang lahat. Ito naman si Mordecai, medyo may tama din. Ayaw lumuhod. Tapos, bakit ayaw lumuhod? Di ka sumusunod sa hari. Sabi ni Mordecai, kasi Hudyo kami. Di lalo na palala. Bakit? Kasi sabi ni ganun ha, hindi lang ikaw ang papapatay ko. Lahat ng mga Hudyo, kasi sigurado ko, pare-pareho mga ugali ninyo. Di ba? Naintindihan natin? So, eto na ngayon. Nalaman ngayon, minungkahi ngayon ni Haman, kay Haring Ahasuerus ang tungkol sa kanyang balak na papatay sa araw ng yung tinatawag lang Pur na papapatay lahat ng Hudyo. Wow! No, yun ang malaking problema. Ginawa ni Haman ay ni Mordecai, pinaalam niya ito kay Esther. Itong sabi, He also gave him a copy of the text of the edict which had been issued in Susa for their destruction, that he might show Esther and inform her and to order her to go into the king to implore his favor and to plead with him for her people. Sabi niya, Queen, gawan mo ng paraan to. Total nandiyan ka na eh. Ikaw na gumawa ng paraan. Siyempre si Esther, sabi niya, hindi pwede. Know that for any man or woman who comes to the king, to the inner court, who is not summoned, hindi tinatawag. He has but one law, that he put to death unless the king holds out to him the golden scepter that he may live. Isang buwan na akong hindi pinatatawag. Meaning, hindi ako pleasing sa kanya, hindi ako pinatatawag, at bigla ako mag-a-appear doon, pag na-tsempohan ko mainit ang ulo ng hari at hindi niya ako gusto, patay ako. So she was also protecting herself. Tama ba? Andiyan kayo? Siyempre, mag-ingat ka din. Pero ito ngayon problema. Sabi ni Mordecai, do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. Huwag mong iisipin na ligtas ka dahil nandiyan ka sa palasyo. Hudyo ka din. Tandaan mo, Hudyo ka din. You are identified with us. Sabi niya, if you remain silent at this time,
Relief and deliverance will arise for the Jews from another place. And you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this? Wow! Anong sinasabi ni Mordecai? Sabi niya, alam mo, dahil ang Diyos na totoo at tapat, nire-remind niya yung sarili nila about the faithfulness of God, although hindi binabanggit. Kasi nga, as I've already told you earlier, na ang sinusulatan dito, mga practically atheist na Hudyo. Naintindihan natin? So ito na. Sabi niya, may magliligtas at magliligtas pa rin. Pero malay mo, kaya ka nandiyan dyan, may magagawa ka. Napansin niyo po ba ito? Para sabi niya, sa halip na ikaw ay walang ginagawa, marami sa atin, hindi na nga, wala nang ginagawa, nagre-reklamo pa. Reklamo ng reklamo, reklamo dito, reklamo doon. Baka naman kaya ka nandiyan sa lugar na yan para may magawa ka at ikaw magsimula ng pagbabago. Okay tayo? Sa halip na magreklamo tayo, tayo ang maging sanhi ng positibong pagbabago sa lugar natin. Ganon din na sinasabi niya ngayon kay Esther, hindi aksidente, nandiyan ka. Ano ka ba? Gamitin mo yung pagkakataon na yon. O bagamat totoo yan, ano sabi ni Esther? Ay Lord, ano sabi niya? O sige, sabihin mo kay mag-assemble kayo sa Susa, mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kakain ng 3 araw. Niinom, sabi niya, araw at gabi. At ako kasama ng aking mga kasama dito sa bahay, magsaayuno rin kami. And thus I will go to the king which is not according to the law. And if I perish, I perish. Yan ang isang bagay na you'll never find salvation and favor of God unless you are willing to die to yourself. Nagkakaintindihan? She was willing to let go of whatever palace she has, just to tell her, okay, let God's will be done. Pero sabi niya, if I perish, I perish. Kaya alam niyo, minsan walang nangyayari sa ating bansa. We want change, but not at our expense. Gusto natin ng maayos na traffic, basta wag tayo ang matatraffic. Gusto natin na maayos na pagbabaan ng sakayan at babaan, basta, pag tayo sasakay, basta hindi tayo damay, okay lang. Pero pag damay na tayo, magagalit na tayo. Nakuha ninyo, lahat naman tayo ganun eh. Gusto natin, ganda ng cafeteria. Pero wag mo ilalagay na no reservation. Madadamay kami. Ang ganda ng upuan. Basta wag mo ilalagay no reservation. Madadamay kami. Di ba? Minsan, gusto natin yung kaayusan, wag lang ako damay. Basta kami yung pabor. Nakuha? Huwag kayong magagalit sa akin kasi alam ko hindi naman kayo to eh. Balik tayo. Ngayon, ano sinasabi ng Lord? Kapag takot tayo, ito sinasabi ni Esther, kapag takot tayo, takbo tayo sa Diyos. When I am afraid, I will put my trust in you. In God whose word I praise. In God I put my trust. I shall not be afraid what mere man can do to me. Friends, marami tayong kinakatakutan. Pero, sa sandaling may takot tayo, saan tayo tatakbo? Kay Lord. At itong ganda, we find favor. Because without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who seek Him. We don't seek comfort. We don't seek blessings. We seek Him. And He will reward us accordingly. Amen po? Alam niyo, huwag tayong lumapit sa Diyos dahil, Lord, gusto ko lang pumasa sa exam, maawa kayo sa akin. Mag-aral ka anak, hanapin mo si God. Lord, bigyan mo lang yung trabaho na ito sa akin. Lord, please. Lord, magpapakabait na ako. Hindi. Yung trabaho hinahanap mo, hindi si God. Kasi alam mo bakit? Marami ng ganyan. Lord, bigyan mo itong trabaho na ito sa akin. Praise God, Lord. Bigyan mo lang ito. Sasaya na ako. At talagang paglilingkuran na kita. Ano, natanggap na yung trabaho? Lord, tanggalin mo na ako sa trabaho. Ito ang hirap-hirap. Kasi hindi lang hinahanap si God eh. Hinahanap lang lang trabaho. Nung nahirapan na, gusto nang mag-resign na naman. Tapos pag nag-resign, Lord, bigyan mo akong bagong trabaho, bigyan mo trabaho. Yan, sabi ko sa iyo eh. Kung hanapin mo si God, siya maghahatid sa iyo kung saan ka dapat. Tama? Nagkakaintindihan? Okay. So, ito yung sinasabi ng Lord, kaya seek God. Kaya naman, when we express that faith, we trust the Lord. We believe in Him. We follow His instruction. Kaya nakakatuwa po, yan ang pinakita ni Esther. Kaya we walk by faith, not by sight. And alam niyo po ba, if we walk by faith, we are focused on God and His Word.
Doon tayo. Kasi faith comes from hearing the word of Christ. Faith, hindi naman ibig sabihin wala na tayong takot eh. May takot pa rin tayo. Faith, doing what you know is right and leaving the outcome to God. Lord, tama to. Kayo na nakakaalam kung ano po magiging resulta nito. Kulong o hindi, kayo nakakaalam. Ang sabi niya, faith is dependent on God. Faith is godly expectation. Ba't ko sinabing godly expectation? Kasi sa Numbers 14, nung ayaw lang maniwala sa Diyos, ngayon nagsisisi na sila, lalaban na sila. And they're expecting that they will win. Hindi sila nanalo. Bakit? They were not obeying God. Are you following? Okay, there must be a godly expectation. And faith will be tested, whether we like it or not. Susubukin at susubukin yan. Ngayon, ito po isang bagay na alam natin, that once we walk by faith, wow, this is amazing. You will see great and mighty things before the Lord. Alam mo ninyo, nung kausap ako ng doktor, sabi sa akin, alam, nakakagulat kayo. Yung kalalagayan nyo, sobrang tindi. Buti wala kayong high blood. Buti wala kayong sakit sa puso. Buti, alam, biglang naisip, buti nga pala, buhay pa ako. Ano? Bakit? May layunin ng Diyos. It's beyond explanation. Kasi pag, hindi ko may kwento sa inyo lahat, pero praise God, I'm still alive and kicking. Di ba? If ever I die, I thank the Lord because He gave me the opportunity to serve Him with vigor and passion. And hindi yung para, mga kapatid, sumunod kay Lord. Ha? Wala, ano yun? Drunken master. Kaya yun po. No, ito po ang amazing. Ito ang faith. Naalala ko, may isang bata ho, bulag ho siya. Clinically blind. Kasi po, nung 7 years old, nagkaroon na siya ng cancer sa mata. But he had to play baseball, football, American football. Kailangan niya yun. Ang ginawa ho ng tatay, sige, we will do something. Nilagyan ho nila ng earpiece ang kanya pong helmet. Gagawin niya lang everything that his father will tell him to do. Takbo ka sa kanan! Balisan mo! Pagkatawa sa kaliwa! May lulusob sa'yo! Sasabihin niya lahat. And you know what? They won 36 times. Ang loss nila ay 6 lamang. Bakit? She was playing by faith and not by sight. Di ba? Amazing. Marami sa atin dito rin, you're listening by faith and not by sight. Nakapikit ang iyong mga mata. Hallelujah! And I'm still hoping that God will allow you to experience the grace and the goodness of God. And finally, W. Ano yung W? Wisdom. Why do we need that wisdom? For he who finds, look at this, he who finds me finds life and obtains favor from the Lord. Yung finds me, wisdom yan eh. Wisdom of speaking. He who finds me finds life and obtains the favor from the Lord. When we talk about wisdom, this is what Jesus Christ is saying. If therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. Will you trust me? Na hindi lang mo aalamin, kundi i-apply mo. Kasi you are taking me seriously because you are taking me as your Lord. Remember, Jesus was talking to the Jewish people. Parang, who are you to assure us that we will be victorious over all our problems if we follow and obey you? Diyos ka ba? That's one way of saying, unless you consider Him as God, you'll never find true wisdom. Kaya nga, wisdom begins with the fear of God. Kasi sabi niya, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house. And yet it did not fall, for it had been founded on the rock. You know what God is saying? You cannot avoid all these storms in life. But if you are founded on Christ, no matter what kind of storm that would come, you will remain steady and stable. Amen po? Sa dami nating problema, ang Diyos nagtutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Believe you me, nabuhay ako sa hirap. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. At doon lang ako nasa Australia, may sakit po ako, nagpipreach. Nagbe-vertigo ako, umiikot ang mundo ko, nagpipreach ako. Masama, pagdating ko ng Melbourne, nakakain ako ng pagkain na medyo may tama. Naku po, 9:00 ng gabi ng Sabado, nag-LBM na ako. Hanggang 1:00, pumunta na kami sa doktor. At yung doktor, sa sobrang pagmamadali, 4 na oras daw ako maghihintay.
Kasi masyadong emergency ang aking case. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? We're blessed. Sa Pilipinas, mabilis tayong asikasuhin. Doon, matagal ang intayan. Tapos tinanong ko, magkano bayad sa doktor? Mura lang ha, $600. Kasi sabi ko, makauwi na nga. Para bumalik lahat ng aking nararamdaman pataas. Di mo tanda ko yun. Eto na, nung araw ng preaching, di ba, 10 o'clock na ko. Nandun ako sa likod, nakaludo ako, Panginoon, hindi ko po ito kaya. Hirap na po ako. CR ako ng CR. Baka pagtayo ko doon, let's close our eyes. Tatakbo ko na sa CR. Then open our eyes. Tatakbo na naman. Naintindihan niyo yung sitwasyon. Iyak ako, Lord, tulungan mo ako. Iniisip ko na yung English, iniisip ko pa yung message, iniisip ko pa yung tiyan ko. Ang sabi ng Lord, I am with you. I'll speak through you. And by the grace of God, natapos yung preaching. Di pagkataso nun, naglalapit na pa yung mga tapos. Na pwede magpa-picture? Ay, namumutla ka na, pastor. Namumutla ka. Tinapos ang Lord yung preaching. Ay, namumutla ka na, pastor, pero picture muna. Matapos, ang bait ng Diyos. Nakauwi kami. Alam nyo, pagdating na sa Pilipinas, sumasakit na yung dito sa likod. Only to find out na pag na-dehydrate ka na pala, magkakaroon ng renal failure. Naku, patong-patong na. Lahat yun, pinalagpas ng Diyos. At nakabangon ako muli. At nagdaw ng balik ang agila. Sa biyaya lahat ng Diyos. Bakit? Lahat tayo may bagyong dadaanan. Isang tayo tatakbo. Wisdom from God. Tuturuan niya tayong gagawin. So ito na. So, si Esther, pagkakataon na, tumayo na. Pagkatapos ng prayer, tumayo na. Siyempre, ano use ng prayer kung hindi ka naman tatayo? Di ba? Tumayo na sa harapan ng sa royal robes, nagbihis siya ng mabuti, inner court of the king's palace, in front of the king's rooms. Remember this ha, mga Christians, nag-ayos siya ha. Hindi excuse ang Christianity sa kapangitan ha. Iba kasi mga Christian, hindi nagbibihis, hindi naliligo dahil sa Lord na sadya. Hindi totoo yun. Cleanliness is next to godliness. Okay ba? Kaya ang mga Christian nagsisipilyo din yan. Kahit nagpa-fasting yan. Ang Christian nagnaliligo din yan. Di ba? Hindi totoo na mga Christian ay hindi naliligo at hindi nagpapagupit ng buhok. Okay? Nantindihan nyo? Kasi nakakita ko may nagsiswimming. Nakapalda! Dahil Christian daw sila. Naku, delikado yan. Siswimming ka sa beach, nakapalda ka. Naku, kung may sumisisid dyan, lumutang yan. Di akala higanti ka pang jellyfish. Di namatay kayo. Namatay yun. Paano? Naintindihan ninyo, minsan wala sa lugar eh. Now, ito na. Nagbihis siya, humarap siya doon, sasabi niya gano'n. Opposite sa entrance ng palace. Bang! At biglang sabi ng king, sabi, the queen, standing in the court, she obtained favor in his sight. And the king extended to Esther the golden scepter, which was in his hand. Amazing, no? Now, tingnan niyo po. Tapos sabi niya, anong request mo? Reina, anong request mo? Bibigay ko sa'yo kalahati ng aking kaharian. Sabi niya, dinner lang tayo. Mag-prepare ang banquet, ayayaan mo si Haman tonight. Dinner sila. Tutuwa na may hari, ang ganda talaga ng asawa ko. Sabi niya, anong request mo? Bukas. Binitin pa. Kasi mo hindi niya binigla. Pwede sana sinabi niya, ito si Haman po, pinapapatay po kami. Hindi. Pinakain niya muna ng pinakain yung hari. Alam niyo bakit? Mahilig kumain yung hari. Remember, 180 days nag-celebration yun? Mahilig sa inuman, ha? Kaya alam ni Esther, sa talino ng Panginoon Diyos, binibigay kay Esther, unahin mo yung tiyan. Para pag puno na, mahirap na mag-isip na matino. Joke lang yun. Pero ito na, pinakain. Tapos bukas ulit, ito si Haman, tuwa na naman, tuwa. At nung gabi, bago yung araw na kakain na sila ulit, hindi makatulog yung hari. Biglang siyempre hindi makatulog. Wala naman Netflix. Walang Facebook. Kinuha yung Book of Records. At doon nabasa niya, si Mordecai, tinigtas pala siya sa kamatayan. May nagtangkang ma-assassinate siya at ni-report ni Mordecai ni hindi man na nabigyan ng award. Ang binigyan lang, ni-record lang. Sabi niya, ano kaya dapat gawin dito? Itong surprising part. Itong si Haman, naubod ang yabang, sabi niya, lahat ng nakangkamtan ko, walang kwenta hanggat hindi lumuluhod yung Mordecai sa harapan ko. Kaya bukas sa bukas, papapatay ko yan. Nagkapagawa siya ng bitayan para ipabitay. Kaya excited siya. Nung sabi ng hari, sino nandun sa court? Eksakto dumating si Haman. Etong si Haman, sobrang yabang, ang isip niya, kasi sabi ng hari, Haman, buti nandito ka. Anong bagay doon sa taong gusto kong parangalan? Di ba? Anong dapat kong gawin? Akala ni Haman, siya yun.
Kaya sabi niya, kailangan pasakayin mo siya sa kabayo mo, pasuotin mo ng robe mo, tapos talagang isisigaw-sigaw pa sa daan na ito ay dinadakila ko, ganito ang mangyayari sa mga taong mga ginagalang ng hari, ganyan. Ganda ng suggestion mo, Haman. Gawin mo yan, ha? Kay Mordecai. Nakakainis to. Kung sino pa yung kinakaasaran mo, gagawin mo yun. Ito po yun. Kawawang Haman. Nako, para siyang naging mukhang hamon. Umuwi ng bahay. Sabi niyan, patay ako dito. Biro mo ba naman ginawa sa akin? Di ba na, inanyahan nga pala ako ng reyna. Tapos nandun na yung reyna. Kain na naman, saya-saya. Ano na yung request mo? Bibigay ko sa'yo, handa ko ibigay sa'yo kalahati ng aking kaharian. Ang sabi niya, ano po, yung buhay ko lang po. Ha? Tsaka yung buhay ng mga tao namin. Ha? Bakit? Sinong gusto pumatay sa'yo? At pagpapatay sa mga lahi ninyo? Yung pong walang yung Haman na yan. Parang diretsahan na, parang yung Haman. Wala na. Timing. Tingnan yung timing ng Diyos. Hindi na lang mabango sa hari yung si Esther. Mabango na rin si Mordecai at ang mga Hudyo. Kasi niligtas pala siya sa buhay niya. Tama? Hindi pa sila kasing sama ng iniisip ni Haman na sinabi sa kanya. Dahil doon, yung hari tumayo, hindi agad-agad nagdesisyon. Lumabas, nagpahangin sandali. Ito si Haman, pinuntahan si Esther, palaran yun ng awa. Nung dumating yung hari, ang tingin nyo kay Haman, parang inaatake si Esther. Parang, sabi niya, siyempre napaganyo si Esther, di ba? Sabi niya, parang hinahamon mo pa yung asa. Nagkalit lalo yung hari. Sabi niya, para saan yan? Tinakpan na kagad ang ulo. Sabi niya, mahal na hari. Siyempre, may mga sip-sip din ng mga leader. Alam niyo po ba, nagpatayo ng bitayan yan para kay Mordecai? Sige, dun ibita yan. So, yung ginapa niya para kay Mordecai, nasa kanya nangyari. Hanggang sa, siyempre, to make the long story short, inamin na nila kung sino si Mordecai kay Esther, at sinabi na rin na mayroon pong batas na kung pwedeng papigilan. Sabi niya ng hari, hindi na pwedeng baguhin yan, pero maglabas tayo ng bagong batas na ipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. So, to make the long story short, nagwagi ang mga Hudyo, hindi sila napatay. Kaya, alam niyo bang hanggang ngayon, pilit pa rin pinapapatay ng mundo ang lahi ng mga Hudyo dahil isa sa mga katibayan na ang Diyos ay totoo. Nakakaintindihan? Kaya ngayon, nagdiriwang sila ng pista ng Purim na tinatawag dahil yun ang pinagdiriwang nila na sila po ay iniligtas sa pagkakalupig ng kanilang buong lahi. Ano sinasabi ng Diyos sa atin? Kung meron po isang aral na dapat nating huwag kakalimutan, ano man ang ating pagdaanan, lapit tayo sa Diyos, Diyos nagbibigay ng katalinuhan sa mga tao. But listen to this. Itong bagay na ito, itong alalahanin natin sa kwento na God is always at work. Di man natin nakikita, di man nakita na may mention ng Diyos sa sulat, ang Diyos ay kumikilos. Amen po? God's timing is always perfect. Hindi siya nahuhuli at hindi rin siya minsan nauuna. Tama lamang ang kanyang timing at walang problemang malaki na higit pang lalaki sa Kanya. At God has a purpose for each one of us. Bawat isa sa atin. Ano man ang nasa laksang kang lugar, sa eskwelahan, sa bahay, may dahilan ang Diyos sa iyo doon. And live out according to your purpose. At we must know and cooperate with His plan. Who knows? Sabi nga, you have attained royalty for such time like this. Hindi ka pinanganak noong 1920s, 1910, o nung panahon ni Rizal. Narito ka sa panahon na ito, para sa panahon na ito. And God placed you where you are in a time like this. Nagkakaintindihan po. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, bago ako magtapos, kung maalala nyo, ang mundo ay kapareho ng paligsahan ng pagandahan. Lahat tayo, we want to appear good. And we want somehow an assurance. Gusto natin ng isang katiyakan na tanggap tayo at mahal tayo ng tao based on our appearance. Pero si Jesus Christ came and loved us and died for us by having an appearance that was attractive to people. Siya yung nagmahal sa atin na sa halip tayo magpaganda, iniwan niya lahat at minahal niya tayo kung sino man tayo.
Ang tanong lang ay, willing mo bang ibigay din ang sarili mo tulad ng ginawa ni Esther, na if I perish, Lord, sa iyo ako. I'm willing to let go of the kingdom or whatever comfort I have, to Lord, to live according to your purpose and according to your leadership. Kapatid, kung hindi si Jesus ang Panginoon mo, titiyakin ko, hindi mo maintindihan yung favor na kung saan ito'y dapat dumami at lubago ka rito. The first experience of God's favor is to experience Jesus, the very favor of God for all of us to experience His salvation. Kung hindi pa nararanasan yan, be humble enough to admit it before God. Sabi mo, Lord, I need you. Lord, I give my life to you and accept you, Jesus, the very grace of God. Kung yan ang loobin ng puso mo, please humbly raise your hand to the Lord. Itaas mo lang kamay mo sa Diyos. Yes, hallelujah. Yes, yes, yes. Huwag ka mahiya. Yes, it's between you and the Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi mo, Panginoong Jesus, tinataas ko kamay ko. Bilang pagkilala, Panginoon, na kayo nga ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan ko. At salamat na sa buhay ninyo at dahil sa kamatayan nyo sa krus, ako po ay napatawad at bibigyan ng buhay na walang hanggan at pinagtibay nyo ito sa muli nyong pagkabuhay. Panginoon, mabuhay kayo sa akin. Paintulutan nyong ang buhay ko ay para sa iyo lamang. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for saving me and allow me to grow in grace as I grow in the knowledge of your Son, Jesus Christ, and in your word. Thank you, Lord. Ganon din, Panginoon, tiningi ko lang po sa bawat isa narito, you may now put down your hands. At para sa iba naman sa atin dito, maybe the Lord is telling you, anak, pinamumuhay mo ba yung pinakalayunin na binigay ko sa iyo? Na hindi aksidente kung nasa saan ka ngayon. Would you be willing to walk and cooperate with God nang sa ganon, magawa mo kung ano man ang nais ng Diyos na iyong ma-accomplish sa buhay mo dito sa lupa. Kung yan ang loobin mo, and I want to pray for you, nang malinawan mo kung ano yon at magawa mo kung ano yung dapat mong gawin, maging humble ka rin na aminin to, Lord, gusto ko pong makiisa sa iyong palatuntunan. Gusto ko pong gawin yung pinagagawa nyo. Itaas nyo rin po ang inyong kamay. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. Itaas mo rin yung kamay. Yes, yes. Ngayon tumayo ka. Sabi mo, Lord, tatayo po ako kasi I want, Lord God, Lord, talagang matiyak ko that I will walk only for you and I need your strength and I need prayers. And I want to pray for you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Lord, I thank you that you see these people, my brothers and sisters who are standing up. Thank you, Lord God, for their desire to live according to your purposes and according to your plans. I pray, Lord God, open their eyes that they may see clearly your direction in their lives. May you also grant them the faith that will move them, Father God, to do your will despite the challenges that they're facing, oh God. Grant them the faith, Lord God, that in spite of their fears, they will accomplish boldly the calling that you have for them. Thank you again, Lord, that you will provide them everything they need, oh God. Thank you, Jesus, that you will allow all of us to live a life, Father God, according to your design, according to your calling. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your people, oh God. And for the rest of us, I pray, Lord, that we will all be humble enough, Lord, to submit ourselves to you. And Lord, and resist the devil, that he will flee from us. And thank you, God, that we can confidently face tomorrow, knowing, Lord God, that in your time, you will make all things beautiful. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome sa Sunday Fast Track, where you ask your real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Marty Nolan mula sa CCF Communications Team at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga katanungan. Kumusta po kayo, Pastor Bong? Po. Praise God. Praise God. Na-miss po namin kayo ng ilang linggo. Ay, salamat.
Okay, para sa ating unang tanong, alam ni Esther na pwede niyang ikamatay ang paglapit sa hari, pero ginawa pa rin niya ito. Paano ba natin haharapin ang takot kapag may mahirap kang desisyon na kailangan gawin? Ayan. Alam nyo, madalas sa mga desisyon na ginagawa natin, merong trade-off lagi yan eh. So titingnan mo, ano yung pinakamabigat na consequence pag hindi ko to ginawa? And siyempre, may takot tayo, di ba? Katulad dito sa case ni Esther, biruin mo, hindi lang siya ang mamamatay, kundi ang kanyang mga kababayan. Kaya yung desisyon na yon hindi lang tutungkol sa akin. It involves the whole nation of Israel. Bukod pa ron, hindi ko naman din to kaya. Kaya para maglagpasan ko yung desisyon ng takot, kailangan ko lumapit sa mas makapangyarihan sa akin. Kaya nga ang request niya doon ay mag-ayuno kayo. Di ba? Ng 3 araw, ganun din kami. Para bagang sinasabi niya, kailangan natin ng tulong mula sa Diyos. Yun ang maganda sa buhay natin. Ano? Kasi may mga bagay na hindi natin saklaw, mga nangyayaring hindi natin kayang hawakan at kontrolin. But there is a God who can control everything. Kaya we can run to Him. Para malagpasan natin yung ganitong mga takot sa desisyon na tulad na ganito, lapit tayo sa Diyos na mas higit na nakakaalam ng ating kalalagayan. Amen. So dudulog tayo sa Panginoon sa panalangin. Amen. Okay, sa pangalawang tanong, galit na galit si Haman kay Mordecai at gusto siyang ipapatay nito. At ano ba ang dapat nating gawin kung may mga humahadlang sa mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Ayan. Kung alam natin na yung pinagagawa sa atin ay ang Panginoon, siya ang nagpapagawa sa atin, hayaan mong si God din na mag-deal sa mga hadlang na yon. Basta tayo, tuloy lang tayo sa pinagagawa ng Diyos. But of course, we need to keep on seeking God's direction and God's steps para nang sa ganun, hindi rin tayo gumagawa beyond what He wants us to do. Kasi minsan sa panic natin, sa takot natin, o kaya sa galit natin, gumagawa tayong mga hakbangin na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan, yun ang ating babantayan. Sa halip na mag-focus tayo sa hadlang, mag-focus tayo sa hagdan ng ating dadaanan. Amen. Salamat, Pastor Mong. At sa huling tanong, bago humarap si Esther sa hari, siya ay nag-ayuno at para bagang nanalangin. Gaano ba kahalaga ang pagdarasal at ang pag-aayuno kapag may malaking desisyon tayong hindi natin tiyak ang kalalabasan? Ayan. Alam mo, kahit anumang desisyon yan, kasi lahat naman tayo, di ba, we are free to choose whatever we want to do in life, but we are not free to choose the consequences of our choices. Kaya ayaw naman natin to live with a life of regret. Kaya anong gagawin natin? Lumapit tayo sa Diyos. Kasi hindi natin alam eh. Kaya minsan, kailangan pa ng pag-aayuno. Meaning, we need to concentrate. We need to really go to a point na naiintindihan natin itong desisyon na to sobrang importante na hindi ko pwede ipagwalang bahala. That I need to let go kahit na yung mga gusto kong, yung kagustuhan ng laman ko na kumain o anumang bagay na ikasisaya ko, ile-let go ko yun dahil sobrang importante to that I need to hear God as in solitude. Yan. Okay, maraming salamat, Pastor Bong, sa Salamat din pagsagot sa'yo. sa aming mga katanungan. So bago tayo magtapos, tingin ko sang-ayon kayo na ang kabataan ngayon ay may malaking potensyal. Ika nga, ang kabataan ay ang pag-asa ng buong bayan at maging ng buong mundo. At alam nyo bang maaari itong mag-umpisa sa mga campuses? Pwede ka ring maging bahagi ng movement na ito. So 2 months na lang, Move Campus Conference na! Kaya tara, sumali na tayo sa June 5 to 7 sa CCF Center. Grab your tickets now at moveconference.org.ph. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.